papunta ka na sa pangangaliwa kung ginagawa mo na ang tatlong bagay na ito. Una, nagdi-delete ka na ng mga messages. Meaning, may itinatago ka na. Meron ka na mga bagay na ayaw mong makita niya o ayaw mong malaman niya. May mga bagay ka nang iniipon na isang araw malalaman niya at alam mong pagmumula ng diskusyon o away. Sa maniwala ka't hindi, umpisa na ito at sign na ito. Unti-unti mo nang winawasak kung ano ang meron kayo. Ang mga pinagsamahan nyo ng napakahabang panahon, itatapon mo na lang. Ito ang masakit. Kahit sarili mo, kinukumbinsi mo na okay lang ang ginagawa mo. Ang problema, kahit sarili mo, hindi pumapayag sa ginagawa mo. May guilt dyan. Malaki. Pangalawa, naghahanap ka na ng wala. Eto na, hahanapin mo na ang mga bagay na wala naman talaga kayo, na hindi nyo naman talaga ginagawa. Nagko-compare ka na. In short, naghahanap ka na lang ng kunwari, hindi kayo masaya. Imbis na sa kanya mong sabihin, sa ibang tao mo sinasabi na kung magkwento ka, ikaw ang ape at matagal nang ikaw ang ape. Ito namang mga walang kwentang tao na kinukwentuhan mo. Alam na may problema kayo ng asawa mo. Ano-ano pa ang ipapayo na magpapalala ng sitwasyon. Isa pa, kapag naman tama ang payo ng kinukwentuhan mo, kokontrahin mo, babarahin mo, sosoplain mo, at sasabihin mong, hindi mo ko naiintindihan eh. Pangatlo, nagko-compare ka na sa ibang relasyon. Eto na, fault finder ka na. Talagang papunta ka na sa pangangaliwa. Iniisip mo na simula nang magsama kayo, mali na. Parang ang tagal mo nang nagtitiis. Aakalain mo na ang bagong kilala mo na ngayon ang destiny mo. Namumuhay ka na sa mundo ng kasalanan. Kasi, imagine ka na ng imagine. Paano nga kung magiging kayo ng nakilala mo? Kapag uuwi ka na, para ka nang pinapaso at gusto mo palaging may lakad. Wala kang pakialam kung weekend o kaya holiday. Ang mga araw na yan, ang tingin mo dyan, oportunidad na makakalabas ka na naman at mas mahabang panahon ang magagamit mo. Magagamit mo sa panluloko. Since nagagamit mo na ang supposed to be budget nyo, maapektuhan na ngayon ang gastos nyo sa pamilya. At oo, buong pamilya ang apektado. Alin man dyan ang mga nararanasan mo, mabuting tigilan na at tama na. Kaya mo napanood ang video na ito. Diyos na rin ang gumawa ng paraan para mapanood mo ito, para ma-remind ka na mali ang bagay na sisimulan mo. At sa huli, pagsisisihan mo. Sabi nga sa Hebrews 13:4, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Diyos.